Ito na po, aksyon agad. Maganda ito. Yan. Aksyon agad. Yan, siyempre. Segment natin Sayang yan, naman pagiging punto asintado natin dito kung hindi natin ma-actionan ng mga problema. Ito po ay may kaugnayan sa mga balikbayan boxes, mga higala, na halos isang taon nang ipinadala ng mga OFW sa Kuwait. Hindi pa rin natatanggap ng kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Forwarding company kasi sa Pilipinas na partner cargo ng pinagpadalhan nila sa Kuwait ay pinabayaan na lang Bako! na mabulok sa Bureau of Customs ang kanilang mga bagahe. Ang dahilan, hindi raw kasi sila binabayaran ng Kuwaiti cargo. Kasalanan ba ng kwan yun ng OFW? Mga kalokohan na dapat aksyonan. Narito report. Sumugod sa ACT-CIS Party List Action Center ang 13 OFW nito mula Kuwait. Bahagi raw sila ng 600 domestic helper sa Kuwait na inirereklamo ng forwarding company na TriStar Cargo Express International Philippines Incorporated. Halos isang taon na raw kasi mula nang magpadala sila ng balikbayan boxes ay hindi pa rin ito natatanggap ng kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Nagtrabaho ng dugo at pawis sa Kuwait para mapuno ang boxes namin na mga pasalubong sa aming mga pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa namin na natatanggap. Mag-iisang taon na. Wala na po, bulok na. Kaya nananawagan po kami. Huwag niyo po kaming ipitin na maliliit na OFW. Sinadya ng Punto Asintado Reload Team ang opisina ng TriStar sa Parañaque City. Paliwanag nila, nag-ugat ang problema sa hindi pagbayad sa kanila ng Blue Ridge International o ang consolidator o forwarding company sa Kuwait na responsable sa pagkolekta at pagpapadala ng mga balikbayan boxes dito sa Pilipinas. Dahilan para hindi umano nila kunin sa Bureau of Customs ang mga ipinadalang bagahe na umabot na sa 19 na container vans. Sorry, kasi po, pati yung mga OFWs na damay. Ang may problema po dito, yung remittance ng Kuwait to Manila. Si Blue Bridge hindi nag-remit ng payment na ibinayad ng mga OFWs para maipadala yung balikbayan boxes nila dito sa Pilipinas. Inilapit naman ng Punto Asintado Reload Team sa tanggapan ng Department of Migrant Workers ang sitwasyon ng mga natenggang balikbayan boxes ng mga OFW sa Kuwait at maging si DMW Secretary Hans Leo Kakdak ay nadismaya sa ginawa ng TriStar Cargo Express. Once and for all, matuldukan sa aspetong legal itong sitwasyon na ito. Kaya nakikipag-usap din kami sa mga lawyers na possibility na kasuhan na yung sino man ang kailangang kasuhan dito dahil hindi talaga makatarungan yung pinaghirapan mo yung padala, binayaran mo na yung pagpapadala, tapos pagdating dito maiipit. Sinamaan din ng aming team ang grupo sa tanggapan ng Bureau of Customs upang personal nilang maihatid ang kanilang reklamo sa mga hindi nakuhang balikbayan boxes. Pangako ng ahensya, agad na aksyonan ito para makuha na ng pamilya ng mga OFW ang ipinadala sa kanila na mga bagahe. For those na nandito sa Bureau of Customs, hahanapin ho namin yan. Kung abandoned na ho yan, ipoproseso namin yan at sa utos ni Commissioner Bian Rubio, makikipag-coordinate po kami sa Department of Migrant Workers para po sa distribution nitong mga balikbayan boxes na to. Sa ngayon, inuumpisa na ng BOC na hanapin ang mga natenggang balikbayan boxes ng mga OFW. Sa susunod na buwan, nakatakda naman itong ipamahagi ng BOC sa mga dapat tumanggap na pamilya sa pakikipagtulungan ng DMW. Samantala, patuloy ring pinag-aaralan ng dalawang ahensyang ang reklamong maaring kaharapin ng TriStar Cargo Express. Sa linya ng ating telepono by Aljo, ang si Jasper Aguinaldo ng TriStar Cargo Express International Philippines Incorporated. Mr. Aguinaldo, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo, live tayo sa PTV Network at Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Congressman Tulfo and Sir Bendijo.
Sir, ano nangyari? 1 year. Diyos ko po, 1 year. Kung hindi pa ho tayo kumilos, hindi pa lumapit dito po sa aming programa, hindi nila makukuha within the next few days yung kanilang mga kargamento, Mr. Jasper. Sila po ba ay pinaalalahanan na naipit ang kargamento ninyo, etc., etc.? Ito na ang development o wala kayong binibigay na development sa kanila o what happened sa kanilang cargo, Mr. Jasper? Sir, with your indulgence po, Sige po, go ahead. Go ahead. Okay. Lahat po kami ng mga balikbayan box na consignees dito sa Manila and sa Davao, pati ang TriStar Cargo is biktima po ng Blue Bridge International Services sa Kuwait and TAG Pinas sa Kuwait po. Reality po, nagbibigay po kami ng updates sa kanila, timely updates na kami po ay gumagawa ng paraan din para mailabas ang balikbayan boxes nila mula sa Bureau of Customs. However po, up to this moment po, sir, wala pong naibibigay na remittance at pambayad ang shipper mula sa Kuwait po, sir. Oh, pero nandito na yung kargamento. Nandyan na Tama sa po inyo. ba? Nandito na sa Maynila ang Actually, sir, kargamento. nasa 11 containers po nasa Port of Manila and 8 containers po nasa Port of Davao. Okay. Alright. And nakikipag-ugnayan din po kami sa Bureau of Customs, Congressman and Sir Bendijo. And kami nakikipagtulungan kami. We are very transparent to the Bureau of Customs and to the affected OFWs na lahat kami gumagawa ng paraan para mailabas ang kargamento nila. Sir, ang paraan lang po dito ay magbabayaran ang Bureau of Customs dahil may mga taxes po ito. Tama po ba? Kaya hindi yun ninyo mailabas, hindi po kayo, wala kayong ibinayad. Dahil sinasabi nyo, hindi binayaran ng inyong partner sa Kuwait. Tama po ba yan? Pagkaintindi ko. Tama po. Okay. Hindi po nag-remit ng Alright. pambayad. Wala ba kayong Okay. ban dyan? Ang tanong natin, wala ba kayong ban, sir? Wala Surety ba ban? kayong emergency funds na para ganito, para tumulong na kayo muna magpaluwal? Wala ba kayong ganon? No such thing? Sir, unfortunately, sa mga forwarding companies po, wala pong band na Okay. ginagawa. Alright. Sir, ganito na lamang po. Okay na po ito. Through our efforts po, mailalabas po yung kanilang kargamento. Maraming salamat na lang po sa inyong effort na sinasabi ninyo. Pero here's one piece of an advice, Mr. Jasper. Ano po? Sir, yung pinasok ho ninyo, negosyo po yan. That's business. Tama po ba? Yung inyong kumpanya, nasa business po. Ang business ninyo ay magparating ng mga balikbayan box. Tama po ba ako? Sir? Correct, sir. Correct. Okay. Ngayon, sir, lahat po ng business may tinatawag na risk. Meron pong risk ang bawat business. Kahit na sari-sari store, meron pong risk. Ngayon, kayo, hindi nagbayad yung inyong partner, so may risk kayo. Ang risk ninyo ngayon ay hindi kayo binayaran o hindi binayaran, dapat kayo magpaluwal. So, next time, sir, dapat ready kayo na ang inyong negosyo, lahat po ng negosyo, merong karampatang risk na kaakibat na risk. At ito po yung risk na ninyo na hindi nagbayad yung inyong partner. Kaya kawawa po yung inyong mga kliyente. Next time po, dapat alam nyo na ho ito, mag-ready po kayo ng pondo para mailabas ho ninyo. Hindi po ninyo sabihin na, wag nyo ituro kung sino-sinong tagpulano doon. Kayo na ho mismo ang umaksyon, Mr. Jasper. Ano po? Sir, I fully agree with you and I understand your sentiments and opinions, sir. However, sir, meron na po silang existing din sa amin na utang na almost 5 million na po. Sir, I understand that. Meron na palang existing. Nakikipag-dialogo po kayo sa kanila. Ibig sabihin, meron na po pala silang record sa inyo. Sana pinutol nyo na lang yung ties. Ang sa amin lamang ho dito, sir, sana hindi na po maulit. At kung magpapatuloy pa rin kayo sa negosyo ninyo na gano'n na pagpaparating ng balikbayan box, tanggapin na po ninyo na meron pong risk yung inyong negosyo. Ang risk nga po, yung partner ninyo, hindi kayo
tinulungan. Lahat po ng negosyo, sir, do not forget, lahat po ng negosyo may kaakibat po na na risk na kailangan ninyong i-shoulder. Diba? Tama. Kahit na sari-sari store, kahit na magpapautang. I Kahit yung mga fully Bombay nga po agree, sir. nagpapautang ng 5-6, yung risk nila, tinatakasan sila, di ho ba? Sa inyo kasi, tingin ho ninyo, kailangan puro kabig. Hindi ho, sir, kailangan meron din kayo mga miscellaneous expenses na pantulak, ika nga. Kasi, paano pa makain mga tsokolate Pondo. yon? Wala, Anyway, nasira na Mr. Aguinaldo, we did your job po. Kami na hong gumawa ng inyong trabaho. Maraming salamat po. Pero next time, asikasuhin ho ninyo para wala ho kayong problema. Ano po? Papasalan po kami sa Alright. inyo, sir, Thank sa you po. tulong na binibigay ninyo. Opo. Sige po. Maraming Sa salamat tulong po. din Thank you po, Sir Jasper Aguinaldo, Business Development Manager ng TriStar Cargo Express. Aksyon agad! Yan ang sinasabi dito ha. Maraming illegal, masalimut yan, mga subrogation. Anyway, magpasalamat din tayo sa Bureau of Customs, Yan. kay Commissioner Ben Rubio at kay Assistant Commissioner Marunilia na hinarap tayo. Salamat din sa DMW, sa Department of Migrant Workers. Handa rin silang tumulong o magpaluwal. Paano na lang nasira mga tsokolate doon? Wala na. Pagkain Paano na lang yan? Kaya nga, ayaw mo nga, kasi hindi yung aking partner doon. walang- Kasalanan mo ng OFW, hindi ka binayaran ng partner mo. Oh. Ikaw bumunot. Bumunot ka sa bulsa mo. Bunot Diego ang tawag dyan. yan na nga. Surety ban ang tawag dyan. Yaw! Pag wala kayong pondo bond, Oh. isarado yung kumpanya. Pag iba na lang Bakit yung tinda nagnenegosyo ninyo. na ganyan? Oh.